Hey sir, good day everyone. I am here in front of you to tackle topic burn. So, definition sa burn. So, ang burn is, I know most of the class is familiar na yun ng burn. And it was also discussed by the previous reporters na, pero still, pwede pong i-define. A burn is an injury that results from heat, chemical agents, or radiation. It may vary in depth, yung gilawmon, size, yung gidakon, and severity, yung kagrabe, causing injury to the cells in the affected area. No, burn, no? From its word, burn, pasok. Ano ginayang kuan. So the causes and effects of burn is that burn are caused most commonly by number one, careless with matches and in-cigarette smoking. So pinaka-common good sa to ang mga paso is kaning sa posporo o kaning sa sigarilyo, pero sa mga sigarilyo ay. Next is the scalds from hot fluids. Kaning scalds, kaning sa may paso nga cause sa sabaw, mapasok ka sabaw, ininit nga tubig, kape, sabi na. Number 3 is the defective heating, cooking, and electrical equipment. Pinaka-common na naipod nga kuan sa defect sa number 3 is dahil kanang kabata mo na magamit og pressure cooker nga dili kabalo, dili pa mo gawas ang singaw ang pressure, ilanang kuan nila nang tatangon mo to mabuto, magkapasok-pasok sa electrical equipment, plansya na magdinangag ka, mapasok sa plansya. And 4 is the use of open fires that produce flame burns, especially when flammable clothing is worn. So mo gyud na, og gagalit tayo stove kay open fire man na dapat natay proper ventilation. Baron makasingaw og tarong dili nimo makuan kay samot na og imuhang sanina kay flammable man ginang sanina nato. Next is the unsafe practices in the home and the use of flammable liquids for starting fires, for cleaning, and for scrubbing of floors. So, kung wala tayo stove, no, kaya ang atong gamiton mo to start a fire is gas. O sa'yo magamit o gas, o sa atong gamiton. So, dapat pag ato ginang dapat safe pa ang paggamit. Next is kana sa mga clean na to, sa kanang for scrubbing of floors, atong gamiton, samot ang ato ang gamiton nga wax sa loob, naman na siya gas, ang baho pa lang. Next is the immersion in overheated bath water. So, most commonly, kaning number 6, immersion in overheated bath water is that katutong mga most nga katong naay mga kaya mo palit og shower nga naay heater. Masobraan nila og kuan ng heater mo to magkapasok-pasok sila. Next is the use of chemicals such as lye, strong acids, and strong detergents. Kabantay mo na og mga bata maduway tagamit agi sa kasaysog ng sabon kaya kung gamot magkapasok-pasok. Ano siya rason? So, let's proceed sa hazards. Ang hazard is, in addition to surface burns and the effects of heat on the blood and on body tissues other than the skin, the hazards of fire include the following. Kana siyang, lagi, from the word hazard. So, sa hazard sa burn, except sa mga paso-paso, is that inhaling very hot, superheated air or irritating or poisonous gases including carbon monoxide. Kabantay mo ng sa exhaust sa mga sakyanan, nilang aso, mga burn gases ba, kanang sa putibutang may mga nasunog, kanang sa mga factory, ma-inhale na nimo, mo na siya ano sa hazard sa burn. Next is the asphyxia from insufficient oxygen in the air. Diba, magamantay ka kanang over na og ka napalibutan ng kaugaso o kanang mga baho lang sa anong mga burn gases is that maglisod ka ginawa. Most of the kuan kita ni vulnerable dali lagi kayo makuan is that tunay mga asthma. Next is the falls and injuries from collapsing walls in burning building. So once kang building nga masunog gali or sa banang establishment na kini mga falling debris. So muna usa na siya sa hazard sa burn. So let's proceed to the classification of burn. So now to look at classification of burns. Burns are usually classified according to depth or degree of skin damage. Often the degree will differ in various parts of the same affected area. So, ang first degree burns are those resulting from overexposure to the sun, light contact with hot objects, or scalding by hot water or steam. The scald from hot fluids belong sa first degree. No?
So ang yang mga usual signs aning sa first degree is the redness or discoloration. Kailangan yun lang mag-sunburn mo, ma-overexpose mo sa sunlight. Is that mamula kayo mo. Dayon mild swelling and pain. Kana laging makuanan ka tong mga scalding fluids kay ma-action og kamula rin mo. Bag mo sakit. Dayon dali ra pud siya. Lastly, it on rapid healing. Dali kay siya mag-heal kay siyempre first degree mabaw kay siya, dili kay siya ingon nga grabe. So mao to siya sa first degree. So, lastly, notice that severe sunburn should receive medical care as soon as possible. Okay, lain ginasunburn kay hapdos mamaksin ng panit. So, mao na to siya sa first degree and also mao na siya mo ikuan sa first degree nga burn. So, let's proceed to the second classification sa burn, ang second degree. So, second degree burns are those resulting from a very deep sunburn, contact with hot liquids, and flash burns from gasoline, kerosene, and other products. Second degree burns are usually more painful than deeper burns in which the nerve endings in the skin are destroyed. So, no, mura-mura rin siya og sa first degree pero mas grabe kay deep naman. Kuan naman, deep contact naman ka sa sunburn, dayon sa mga liquids, kaya yung na dugay na mo na sa nakuan ba. Ang usual sign ana sa is that sa second degree is greater depth than first degree burns. Ang giingon. Red or mottled appearance, kanang inani na siya og ano, appearance ang second degree burns. Ano na siya. And development of blisters, kaya ito mga luto. Mga sa blisters. 4 is considerate swelling over a period of several days. Mahubag yun siya sa pila ka adlaw. Iyon. Lastly is wet appearance of the surface of the skin due to the loss of plasma through the damaged layers. Kasi kabantay mo na mapaso mo nga mura siya og maglana kaya lagi mo naman to yung mga nag-fix through the damaged layers sa imong skin. So let's proceed to the last classification on third degree. So third degree burns can be caused by a flame ignited clothing. So kalayo na dyan itong isgutan na naka-contact sa kalayo. Immersion in hot water yapon. Contact with hot objects or electricity, mapasok ang plansa or sa banang mga object basta ka ng init. Temperature and duration of contact are important factors in determining the extent of tissue destruction. So, the usual signs sa third degree is nani na siya sa third degree, mo na siya napatay na gid niya ang skin, ang layer sa skin all the way to the fatty tissues. So, the usual signs are deep tissue destruction, katong gikakita. Next is white or charred appearance. At first, the burn may resemble a second degree burn. So, no, at first, dili pa siya mo diretso ka once nga makakuan siya third degree burn. Mura na siya og second degree burn pa. So, pagkadugay-dugay, dili na mo gawas ang white or charred appearance. Kanang charred, kinabitong, kapatay mo ng burger nga, murag ni nani, oh. Inani ang charred. Nanay black nga nang gawas. Mura na siya og naluto. Ayan. Next is complete loss of all layers of the skin. Ito, lahos na yun kay paano na, apple na sa imong all the way sa imong fatty tissue, dili lang ang skin ang naapektuhan. So, more to sa that's all sa tulo ka classification sa burn. Last one is the extent and location. In addition to classification of burns, according to depth or degree, burns are ordinarily described according to the extent of the total body surface involved. So, dili lang na siya dira sa magkuhan sa gilawmon o unsa ka grabe ang paso. Pwede pa na siya sa location o unsa iyang kuhan sa iyang body. So, in general, an adult who has suffered burns of 15% of his body surface, a child o sa bata kay 10%, whenever located, sa kasa pa na butang basta sa adult 15% and sa child is 10%, hindi ginani mo i-hospitalize. It requires hospitalization. Okay, hindi na siya maayo, kuan lang, imo lang i-home remedy. So, burns of the face are often associated with injury to the respiratory tract. So, ato yung nawong isang tao, kuan lang kay kung masunog ng atong nawong sa tupad sa atong nawong is ma-involve na ginang damage sa ato ang respiratory tract. Okay, no? And may obstruct breathing as swelling increase kay mahubag man ang atuang sa asa nga part niya. So syempre
makuan gyud na mag-struggle ka og kuan kay syempre na may hubag. So, prompt medical attention is imperative. So, once kay anak kay born nga kuan, dili lang nimo na siya pasagdaan kay lagi mag-heal ra nag-iya. You need medical attention kay nakuha naman ang imo ang maglisod naman ka og ginhawa kay lagi naanay ni nag-swell na siya. So, that's all sa topic na mga born. Thank you. So, good afternoon, sir. So, today I'm going to tackle about the burn, first aid of the burn. So, first we have the first aid of the burn. The main objective of first aid for burn is to relieve pain, prevent contamination, treat for shock. So, huwag na ito mapasok ta ito gitsang i-relieve siya sa kasakit, then ito ang dili siya makontaminate o gini mga kuwan. Tapos, i-treat po na ito nga dili bitaw ang iyang sa sulod niya kay dili ma-labihan. Next is we have the first degree burn. So, ang first degree burn is first aid siya sa maagi sa first is apply cold water application or submerge the burn area to cold water. So ato ko nung pabutangan og bugnaw nga tubig ang itong nasunog nga part katong first degree nga burn or ato siyang ilubog sa tubig nga bugnaw. Next is apply a dry dressing if it is necessary. So a dry dressing agato na siya katong malang nga mga kuan bitaw na mga tela mo siyang i-cover if kailangan dyan siya. Then next is we have the second degree burn. Immerse the burn part in cold water. Dili siya ice water, dapat bugnaw gid siya ra tubig. Ibutan nimo siya mga 1 to 2 hours. Next is we have the apply freshly ironed or laundered clothes that have been wrung out in ice. Mo daw siyang butangan o kanang itong tela nga na umol na sa tubig, mga bugnaw nga tubig, then imo siyang i-wrap bitaw nang imo siyang para ma-less ang yang pain or kuan. Next is we have the blood dried gently, apply dry sterilize gauze or clean cloth as a protective bandage. So ito siyang butangan og mga pang-protekta para dili siya ma-infection like mga gauze or limpyo mga sanina for in case nga wala kay gauze. Imo siyang i-wrap dito para dili ma-lessen ang kuan contamination. Next is the do not break blister or remove tissues. So dili nimo pangtantangon to mga nasunog nga part like kadto bitaw mga ibot na dili to nimo siya sunog ibot pasagdaan na siya nimo dito kay mag-recover na siya giyang kaugalingon. So next is we have do not use any antiseptic preparation, ointment, spray or home remedy na severe burn. So dili daw ta maggamit og any ointment nga pwede siya maka-contaminate or makasamot sa isa ka burn na naa sa ato ang sagasa sa ato ang part nga nasunog. Dili daw nato batangan pataka o mga bisagunsang mga ointment or mga gamit sa balay o bisagunsay antiseptic nga mga kuan bitaw para dili para dili ma-contaminate ang ato ang burn nga part sa ato ang body. Next is if the arms or leg are affected, keep them elevated. So if ang arms kuno is affected, ato na siyang sa ana sige. While ang tiil pod ato rin siyang iana sige para ma-less bito ang kuan, marag dili ra kay siya ma-pressure or ang shock niya. Next is we're going to proceed on the third degree burn. Do not remove adhered particles or charred clothing. So dili daw nato pangtantangon to mga particles bitaw nga naa dito or mga sanina nga mga nakuan, dili nato pangtantangon. Next is cover burns with thick sterilized dressing or a freshly ironed or laundered sheet or other household linen. So, ang ato adong burn nga na part nga nasunugan kay ato ra siyang tabunan og thick nga kuan
take nga mga pwede siya pantabon, like pwede po siya mga sterile dressing or kana mga bagong na labhan na pwede na siya ibutang kay para matabunan ang sunog nga part. Or if the hands are involved, keep them above the level of the victim's heart. So iana na siya, iana para ang kuan ma-relax bitaw siya, dili mabutangan yung shock ang ato ang na-burn nga part sa ato ang arms. So next is keep burn feet or legs elevated. The victim should not allowed to walk. So kung ang feet pud na pud kuno may na sunog, ato ra gyud na siyang iana, sige dili gyud na siya dapat makalakaw. Ang pasyente dapat mag-relax na iyang feet aron dili ma-contaminate or ma-shock ang mga na particles nga nasunog sa part sa iyang feet. So next we have victims should face burn, sit up and keep them under conscious observation for breathing difficulty. So kani siya ug naapod sa naong kunong sunog sa isa ka victim, dapat anawon na rin siya palingkuron, then imong ipaana, then imong obserbaran nimo iya ang breathing, then if maglisod siya ginhawa imo ang i-apply tong kuan bitaw nga iana nimo siya, stealth nimo ni, then i-abre nimo ni dire para ma-continue iyang breathing. Kay obserbaran man na siya kay ug naman na sa naong kay posible man na siya maglisod og ginhawa or kuan ba, obserbaran jud kay na siya. The next is do not immerse on an extensive burn area or apply ice water because cold may intensify the shock reaction. So dili na ta magpataka og butang og mga bugnaw nga tubig if nata sa 3rd degree nga kuan, kay pwede man siya maka-trigger sa shock sa burn nga posible mo dako pa or musamot or ma-infection pa ang isa ka burn nga ma-infection pa, kay pataka kag butang dito basig maagisare reaction shocks, masakit ninon kay siya, then hapdos masamutan pa nun siya. Dayon, arrange transportation to hospital as quickly as possible. So ug nana kay napasok nga 3rd degree na, dapat andam na dyan na nimo ang imong mga transportation para padung hospital para dali siya ma-treat or matambalan. Next is, if medical health personnel will not reach the scene for an hour and the victim is conscious and not vomiting, give him a weak solution or salt and soda at home and eat raw. So, ang kuan ko no, ang soda o ang salt, pwede po daw nimo siya gamiton para sa victim nga kuan. Kung wala pa ko na maabot nga mga personnel like mga training nga mga ambulance, pwede na nimo ibutangan og weak nga pangontra ang saka person nga na paso or na i-burn, butangan nimo kuan soda o kanang salt, pwede daw na siya. So next is do not apply ointment, commercial preparation, grease or other home remedy. So wala gito ang yung ganiya, dili ta magpatakag butang sa 2nd degree, di ta magpatakag butang og mga ointment, mga commercial preparation or grease. Hasta po sa 3rd degree, di ta magpatakag butang og mga inana kay basig ma-infection or ma-contaminate ang burn nga makuan, masamot pa nun siya. Masamot pa nun siya, din mulala pa nun niya ang pasok. Next is D. Chemical burns of skin. Wash away the chemical with large amount of water using a shower or hose if available as quickly as possible and for at least 5 minutes. So chemical burn po paresa ng mga chemical nga kapaso bitaw sa ato ang panit. If mabutang to siya sa ato ang lawas, bumbahan din to siya kuan kanang tubig, shower ba or kuan kanang tubig ba nga gamit gikan sa hose or kanang sa shower para for at least 5 minutes para mawala bitaw ang kuan, mawala ang likido sa lawas nga nasa imo nga nagpadayon man to siya sunugod. Then if na to sa imong lawas, magpadayon na to siya sunog hangtod sa masulod siya sa imo mga kuan panunod-unod. So mo tong imo siyang sprayan og kuan tubig for at least 5 minutes para bugnaw bitaw siya, ma-cool down ang imo ang kuan lawas ug sadtong sa chemical nga nabutang sa imong body. So next is apply dressing bandage and get medical aid. So if
manakato. Butangan to siya ni kuhan ka ng bandage. Butangan yung bandage sana. Dayon. Then, dito na din, mo siyang dalon sa medical nga mga facility, like sa hospital, inibutang ni mo treat, inibutang ni mo butang sa mga bandage, para ma-treat na siya sa mga professional, like trainee, So, more to siya, and that's all, and thank you. Once again, I am Brett Bornel Awit. So let's talk about burns of the eye. So first is acid burns. So first aid for acid burns of the eye should begin as quickly as possible by thoroughly washing the eye, the face, and the eyelids for 5 minutes. So you can make weak soda solution quickly by 1 teaspoonful of baking soda added to 1 quart of water. Next is cover the eye with dry, clean, protective dressing and bandage in place. Do not use cotton kay if cotton man good, musurop man good ng cotton ang mga kuan. Yeah, next is caution the victim against rubbing his eye. Dili po dapat i-rub ang eye. Ignon mo ang ang victim nga dapat dili nila i-rub lang eyes kay makakuha na siya magluha. Magluha. So next is get medical immediately. Syempre kung nagka-acid burns na ka, dapat mukuha juga kanang musik juga immediate help immediately. So next is alkali burns. So it can be caused by drain cleaner, strong laundry and dishwasher detergents, or other cleaning solutions and are progressive injuries. 2, 3. So standard first aid and personal safety. So first aid. So ang first aid ato is flood the eye thoroughly with water for 15 minutes. Next is if the victim is lying down, turn his head to the side. If kanang nagliding down ang victim, i-turn mo siya ang iyang head pa side. Hold the eyelids niya open and pour the water from the inner corner outward. Next is remove any loose particles of dry chemicals. If naay mga dry chemicals na butang sa iyang mata, imo na siyang kuhaon. Chemicals floating in the eye by lifting them off gently with a sterile gaze or a clean handkerchief. Mugamit kag mga handkerchief or kanang mga sterile gaze nga para makakuha atong mga chemicals nga nag-float sa mata. Next is do not irrigate with soda solution. And also immobilize the eye by covering it with a dry pad or protective dressing. Yun ang pinaka-importante ba ni kay kinahanglan jud seek immediate help yun kapag human. Seek immediate medical aid. Next is irritating gazes. So effects, injuries to the eyes from irritating gazes are common, and lung damage also may result if sufficient quantity is involved. Many drugs and chemicals are used in spray form. Fights. Tear gas in concentrated form may cause blindness and should be handled carefully. So ang first aid po na to kay consist of irrigation of the eyes with large quantities of water. Water na po na ang gamiton for first aid. So next is prevention of sunburn. So the most effective sunburn prevention lies in limiting the length of initial exposures at the beginning of warm weather each year, especially for individuals sensitive to the sun. For swimming and sunbathing, start with 15 minutes and gradually add 5 to 10 minutes each time. Avoid long sun exposure from mid-morning to mid-afternoon, especially on the beaches or while boating. So, kung maligo mong dagat man gani, magamit yung mga sunscreen. Kaya gamit niya pa siya for prevention of sunburn. Also, kung mag-sunbathing ta sa atong eyes, para maprotektahan atong eyes, magamit ta og mga sunglasses or eyeglasses. That's all. And that's all. So the base is the continuation of our report based on burns is the prevention of heat emergencies. So the following information relates to the more common condition and activities that produce heat emergencies. So na yung mga procedures na activities that produce heat emergency. So ang una is wait lang. Ang una is
injuries from extreme heat, no? So natay injuries from extreme heat. Fire burns are other emergency produced by fire and third leading cause of accidental death. So very common naman yun na ang fire na makakos o makakos o accidental death, especially sa balay, kanang dulaan sa mga bata, di ba? Kanang magdula sila kanang puro lighter or some equipment na makakos of fire. So, sa basic procedure, una kining smoking and matches. So, very common na kayo, no? Makakos sa sunog ang pagpanigarilyo, kanang agi mo na ng sigasar ilado ng upos, dayon antod sa sila kabalong na makakos sila fire agato, and also matches, posporo. Home fires and burn injuries are often the result of children playing with matches and careless handling of matches by adults. So, kung dili po lagi sa mga adult, di po naglaan sa mga bata, no? Kanang mga posporo. Kay ang mga bata, kayo kung sila kabalo, mga pagbuot, sila kabalo, kanang sarang butanga. So, kung sila, ilang butaan. So, sala po sa mga adult, no? Sagdan nila sa butang ang mga equipment, materials na makakos of fire. So, dapat ipuson nila siya kay posporo, mga lighter, minana. Then especially smoking, avoid lang smoking, avoid ng siga sa ilabay. Dapat mag-smoking ka, hindi gumawa mo, palongan ba mo, yung basong tubig, aron makaprevent kita ka ng sunog. So next is ang cooking and heating equipment, no? So natay cooking and heating equipment. Cooking and heating equipment is a common source of fires and burns. It's very important that equipment be kept clean and good in repair. So dapat ang mga cooking equipment kay nakalimpyo, especially kanang sa mga kalan, kanang sa gasol, dapat limpyo gyud na sa sige to avoid emergency. And also heating equipment, parehas ng mga plancha kanang para sa buho, nginana, dapat i-keep gyud nato na siya nga limpyo. Dayon sunod is ang sa potable no, cooking and heating equipment, no, nga dapat limpyo gyud siya, especially kini sa mga gasol, kana kay very common nga kasagaran dito sa sunog is gasol may source. Then also kini mga heating equipment kanang plancha nga napabayaan ra bitaw, wala na bantay tarong. Dali katulo niya is ang fire and electrical origin, no? Fire and electrical origin are usually the result of overloaded and defective wiring and burn out or damaged power tools, appliances, outlets, and cords. So, ang makakos po niya sunog sa is kining mga wires, sama sa mga wires nga wait lang ako ipakita. Wires nga mga inani, dayon gipang na siya, gipang connect ra ba? Pag-connect. Then mo na siya, especially makakos gyud na siya sunog. Dayon sabot ang ubasa siya na sirumpay ra na. Sirumpay. Ya, di ginaw siya safety gyud. Dayon kanang ug magkuan man ganit no, dapat dili na to ipaduol sa mga bata gyapon. Dayon karapong mag-overcharge ka sa outlet. Dayon mag-overcharge ka ng paghan kinakasaksak sa outlet ba. Masarap sa'yo makakosog ka ng fires. Then sa prevention of heat emergencies na radiation burns
Una ito is katumantong injuries from extreme heat. Kadua, ang letter B niya is ang radiation burns. So ang radiation burns is sabotable mo siya like ka ng mga sunburns. The source of it is exposure to the ultraviolet of the sun during warm season. So very common na lang yung buhaton is magbutang na yung sunscreen, no? Sunscreen to avoid radiation burns. Then click mo pagulad og init o init na yun kay especially makakos gina o kanang sunburn, especially kanang mga ligo dagat, no? So letter C is ang chemical. Kubotable mo ganun ko noon. Chemical burns. Ang say mga cause sa chemical like kanang mga muriatic acid, ngana cause niya sprays, gases, insecticide, pesticides, etc. O po na siya mga cause o kanang so imong buhaton na sa chemical burns aron makuan ka, dili kuanan yung panit sa mga chemical. Imong buhaton is make a normal practice to carefully reading the label of the every spray can as well as any package containing dapat tawon mo daan sample kuan siya kanang pesticide. So tawon mo daan na label, tawon mo kung makakos ba siya og burn, makakos ba siya kadaot sa mong panit. So dapat check always the label of the spray nga mong gamiton o chemical nga mong gamiton, no? So like as well as the laundry of dishwashing product, insecticide, pesticide, hairsprays, deodorants, gardens and soil producers, antiseptics and medicines. These are the chemicals and also dangerous as swallowed or inhaled. Sa prevention measures regarding security and storage suggested to chapter accidental poisoning should be followed, no? So dapat inato basahon na mo to bilangan bottle basahon na to before na to gamiton. So magsuot itong mga gamiton na to magsuot ka ng mga equipment, no, nga umasprayan ka dili ra pud diretso nga mga panit sa panit, no? Ug mahimo ka ng tabon gyud magamit na to din, especially nakahamas mo kaya para di mo ma-inhale ang kaisog sa chemical kay isa po to sa mga kusog kuan kanang sakit sa imo. So ikaduha is ang letter B na, no? Letter B is ang specific fire or burns prevention. So daghan kay mga specific fire prevention, no? So ang akong ipangmana ni kay katong mga very common na fire prevention. So use only non-flammable cleaning liquids, no? Mo na gina siya gikuan tawagan gagamiton kining non-flammable to avoid na lang yun, sigurado na lang yun, no? Sa nang papasok ka dapat non-flammable na lang yun. Then second is do not overload electric circuits like kining sa extension wire nimo, dili ka mag-overload ana. Kung nasa mga wiring sub dapat dili ka naka-overload kay basi mabuto niya, digid basi mabuto na siya. So dapat nakahuna-huna nakadagong sa possible mo itabo sa maang nga namin counter nimo. Katulo is ang kuan, do not smoke in bed, no? Very common, do not smoke in bed, especially kanang sa mga kanang tapulan kay mo tindog, no? Sige sa daanar gyud mo yung sigarilyo. So dapat di gira sa ipebed kita to siya. And lastly is ang kuan, do not smoke if you are sleepy. Kung katulgon ka, anong yung panigarilyo, patulog lang yun. Panigarilyo ka, wala, ikaw riga tagukuan, problemas ng paliman. So katulgon nga di naman nigarilyo. O sunod is kini, kita lang ako, escape from fire, no? Escape from fire, kung ano po siya ka ng prevention of emergencies. Escape from fire.
So every family should have a fire escape plan, includes 2 ways to get out from every door. So dapat every family no nakaplano na gidaan kung unsay buhaton in case magkasunog ka no. Dapat lagi mo option na makaluwas ra mo no. So ang kinalasan ako is kining prevention of heat illness, the extent to which various body system can adapt to a hot climate or working conditions no. So buhaton ni mo ni drinking adequate amounts of water, increasing in the intake of salt are 2 prevention measures that may help to avoid heat illness, particularly in case of exhibition of heat cramps. So, buhaton naman na inom ka tubig, sige. Kay mo siya mga cause biro ka ng heat stroke. No? It is a life-threatening problem that cooling of body surface such as exposed face, neck, and arms by periodic sponging of cold water. So, more to sa ako nga part, ako lang balik ko no, una isang prevention of heat emergencies no. Gina-prevent kinato ng sunog kay di mo kita tanan ganahan mag-experience ug anana no. So, naa siya mga procedure. Di na siya mga procedure kini injuries from extreme heat